inclusivity and progressiveness by our Holy Father Francis. Gonna ask you guys question. Do you favor with members of the LGBTQ+ community as church leaders? Do you guys agree or disagree? Practice what you preach. So, parang contradicting yun na nakakayari ko sa mga church goers. May LGBT sila leaders. So, given today's topic naman, can you imagine a future na belief ng religion and belief ng LGBT gender identities becoming as one? Can you imagine a future? Million years, billion years. Hindi ba mag-focus talaga yung ganda sa dalawa? Sige, yung paano ma-risk pa? No or yes? No or yes? No, I think doon naman sa labas din yung mga yung mga sinasabing Old Testament sinasabi. Mas ma-discover yung therefore, mas masasupport yung mga claim ng Catholics ng other Islamic religion sa pagiging conflicting sa mga sex. Pwede sila maging more open, pero parang mag-cross as well yung kanilang paniniwala or tanggapin as part ng ginawa or ng tinanggap yung masabi. Pero yung parang mag-cross na talaga sila ng landas, hindi. Pero yung pwede mas maging open yung mga religion sa kanila po. Yung today's conflict, yung sa dalawa, may imagine ba na religion and gender identities as one? Kahit pinamalayo ba yung side sa future? Hindi para sa akin. Kasi, it's like, tinotolerate ko yung mga malimit. Eh, ang scriptures ng Bible is guide siya for proper or good way of living. And kapag hinalo mo to sa sinful act, which is sinful kasi yung nabibigyan ko din sa Bible, morality. And kapag hindi sila pwedeng mag-mix talaga, kahit isipin ko pa, hindi talaga. Kasi pwede nilang pilitin, pero hindi na to genuine. Hindi ka na sumusunod, and parang wala ka ng point. Kasi diba tolerate mo yung sinful acts of immorality. And therefore, hindi ko may imagine in the future na mag-vocalize yung dalawa. Our next question naman is, if someone leaves their religion because it doesn't accept their LGBTQ+ identity, does it failure of the individual or a failure?
member niya na being gay. So parang nangyayari, pinapatigil lang siya kasama, lahat ng ginagawa niya is parang malicious. So nakita doon na failure ng church na yan na-address yung individual. While meron naman sa church namin, doon sa church ko talaga natin, example na yung alam naman niya na, alam niya yung dapat gawin. Yung mga dapat umasan din, mag-hangout sa mga gay and friends na influence. And mas pinili niya, kaya alam niya mali. And dahil doon, hindi na kasalanan ng church yun. Kasi kasalanan niya as an individual. As a Christian, alam mo yung tama at alam mo yung mali. And alam mo na yung pag-stay mo sa mga influence ng friends is ilalag ka lang sa religion or ilalag ka lang sa Diyos. And yun yung failure mo as an individual. So, kung yung sagot ko, yun na. I think yung pag-give mo as individual, yung failure na yun. Kasi, hindi ka kasi sundin ang religion. Kasi, first of all, meron silang sinusunod pa, hindi ikaw dapat. So, yung failure mo na yun, hindi na yung failure ng church. Tingin ko lang yung opinion niyo dito. So the question is, do you guys think that Christianity is a male-centric framework? Magbibigyan ko lang sa example. Say doon sa first narrative paper natin, na-mention doon that the church condemned the usage of contraceptives. Pero, tinutolerate nila ito in the sense na kapag ang isang husband ay hindi niya kayang manage yung urge niya na makipagtalik sa kanyang wife. And in that sense, yung husband is, meron siyang sexually transmitted disease. Kumbaga, the main thought is parang, yung mga teachings ng church is, against sila sa contraceptives. Then, inaalam nila ito in favor of, para ma-quench yung thirst ng men through sexual intercourse. What are your opinion? Definitely, para sa amin, church is male-centric. Lalo na ngayon, yung lalo ng masyado papa, di ba may movies doon na mag-aging movement? Most of them are against the non-atheist. Hindi lang mag-clear. So, tapos ngayon, kasi, sabi nila, sa Bible naman sila grammar. Kasi binabasa talaga nila, hindi nila kinala ng mas malaki pa. Sinasabi nila na, talagang pumarap na Diyos sa mga lalaki. Pero hindi nila namin na ang Diyos talaga, pumunta sa mga babae, pero ang mga lalaki pumunta sa Diyos. So, yun ang inano na, so ang lalaki talaga ng Diyos may mas tight bond daw. That's why naging mas, yung pare. Kasi karamihan din, diba, sa apostles ng Diyos is mga lalaki. And si mga Maria Magdalena, yung mga hindi sila napapansin kasi nga, kunti lang sila. So, mas marami yung lalaki, mas nabuo yung male-centric na viewpoint ng mga tao sa church. Your opinion is, nag-start yes or no answer. Opinion niya lang dun sa dalawang case. Christian. For Christianity. Rin niya ba? Okay. Yun nga, hindi ako kaiiyan na minsan talaga almost, hindi naman almost, pero siguro lahat na binili. Kasi for example, sa Muslim, sa ano pa lang nila sa tradition pa lang nila ng asawa, yung lalaki pwede siyang mag-asawa ng kahit ilan as long as mag-provide na naman ng basta ng magandang buhay. Pero yung babae naman, napakali, isa lang dapat. Sa Arabic naman, yung babae sa parang yun. Yun nga, so recently talaga, favorite talaga yung mga lalaki sa Bible sa religions. Di ba meron yung very controversial fact na nangyayari? Hindi ko alam kung saan man ito sa isang bansa siya, pero nawala ng education and ng rights yung women sa mga And sila, sobrang i-return balot na balot sila, mas di mata, may takip, tapos lang parang makakabili lang sila sa sabon. Yun yung talagang pero yung men, meron silang access sa education, access sa lahat, free healthcare, meron silang freedom. Tapos yung mga men na yun, they create a statue of women, tapos sinusuntok sa nila. Tapos meron silang video, talaga, uploaded sa X, na pangagago sa women, mga statue lang yun. Tapos yun ang sinasabi nila, yun ang gagawin nila sa babae kapag nag-try sila mag-speak
na male-centric na religion, ay sana ko sinasabi, yung pare kasi namin, tapos parang nalaman sa kanila, bakit daw hindi pwedeng maging pare ang babae. Tapos parang ang viewpoint ng mga pare is, yung Holy Spirit daw, siya na mismo yung parang pumilitan, sabi ko sex na, hindi ka piniging babae, kaya parang hindi na pwede maging pare ng babae. So, either na, never, pero meron, kapatid na meron mga ibang sekta na, parang hindi naman ako kung anong tawag doon, pero may mga babae na nililig ng church. So, possible pa rin na meron babae, pero sobrang small na percentage. So yun, Siguro, almost similar sa answer ko dito. Kasi di ba, ang mga pare, puro lalaki ng babae. Sa mga pare, iba yung job niya when it comes sa Catholic Church, which is not the prayer position, kumbaga, ng church. So therefore, doon pa na makikita mo na may male-centric religion in the sense of Roman Catholic. Let's say, Sige. discuss